Sa live ng Facebook. Relax ka lang. Teams. Yun. Yo. Oh, dito ka pala. Hindi ba nandiyan kasi? Kung gusto nyo makita si Eben, nandun pala siya sa ano. Dayo. Sorry Ako na. lang nag-cam. Ay, ako nga. Gusto ko nga mag-open cam. Ang problema kasi, madilim. Si Bang yung sok lang yung pinakita. Min ako lang pinakita. Grabe naman yan. Pasyaron sa tropa. Face reveal sa Grand Final. Siguro ba? Birthday today. Jesse James yan. Sabi ni Kobe. Happy Yeah. birthday. Happy birthday with the best of everything. Oo. Ay, pag kinantahan Jesse kasi natin ng James. happy birthday yan, baka ma-strike kami sa Facebook ma-copyright. Magka-copyright. Oo. Pag kinaldagan ko, kita pa naman yung camera ko. So, anyway. Back to the ball game, guys. Team Palaman. With the first pick, OD. And dito naman sa Afterlife, Shadow Fiend Lion. Pa-shoutout kay Cassie, Shadow Shaman ng Amerika. Oh, grabe. Oy, America. Malupit ng Shadow Shaman ng Amerika. Aha. Ako, Shadow Shaman ng Ano America. ba ang meron Batistic sa mga support ng Amerika, Eben? Meron ka bang idea doon? Kasi ang support dito sa Southeast Asia, nanunumbat ng Kalane. Tapos, hindi nag-awards, di ba? First item, nag-award. Aganims. Doon kaya sa Amerika, paano kaya mag-support dyan? Hindi, mga madisiplina dyan, Pin, no? Sa silang yan eh. Sa silang yung pagka pinagalitan ng carry, hindi na nag-award, nag-AFK o nagpa-farm na lang sa kabilang lane. Oo, ano? Kinikis lang yung... Kinikiyas na lang yung mga creep wave. Oo. Yung mga creep wave. Imbis na maglaylo, no? Mas lalong magagalit talaga yung carry. Shoutout kay Norina, sabi ni Jesh. Alright. Six. Shout out. Eto na, meron na tayong pickings dito. Outward Destroyer, Ancient Apparition, at Disruptor for Team Palaman. Afterlife naman. Alam mo, yung mga ganitong, pansin mo ba, na nagbago na halos yung drafting, lagi na nauuna yung mga course. Yes. Diba? Especially if confident kayong kumuha niyan. And most likely mga flex but dito sa nakikita natin, mukhang confident pick, no? And Brewmaster pang-apat. So I think this is gonna be an offlane. Shadow Fiend, pwedeng pause 2, pwedeng pause 1 din, no? But so far sa tournament, ay ginagamit nila as pause 1. Yeah, see. Ay, masakit din talaga. Speaking of masakit, yung OD. Pagdating kasi ng mga pub, pag may nakakatapat akong OD, parang gusto ko nang matapos ka agad yung game Sobrang daya din ng hero kasi na yan, di ba? Papalabugin ka. Ano ba ang pwedeng itapat dito? Mostly, sniper yung pinapantapat sa OD sa mid So, Sniper, pwede din, no? Huskar, pwede din, no? So, Viper. magtaka tayo kung mid Rubik, no? Wala, Thompson. bubugbugin niya tayo yung Rubik dyan. Malabong mangyari yun, no? Pagka-tournament. Tapab lang yung nangyayari, guys, no? Kaya, mga nakikita nyo kay Thompson. Ang gagawin sa tournament. Si Thompson kasi, iba na utak nun Diba, parang, Oo. nag-iimbento na kasi. Pa-shoutout kay Daddy Yo from Jesh. And Daddy Yo, speaking of Daddy Yo, Dota Boys, waiting sila sa ating Grand Finals. No? So, mamaya pa Yes. sila, pwede pa kayong dyan. Ano ba pwedeng gawin nila habang naghihintay, Eben? Mag-study. Panoorin yung mga laban, no? Di ba? Kaya mag-pickleball muna kayo. May pickleball kaya sa Amerika? Dun yata yung nagsimula, Ba nagsimula? Oo. Dito sa atin yung yung ginagamit na rocket. Rocket ba tawag doon? Shout out ulit kay Daddy Yo, Juggernaut ng buong Kalawakan. No! Kalawakan na tayo dyan, mga boss. Kalawakan, Parang, grabe. kanina, Amerika lang Ngayon, Kalawakan na. Kalawakan, ha? Parang si, lang, no? Si Aklas. Best Nara 3 player ng NA. Sword. Pero teka medyo saan na tayo papunta niyan Nara 3. Ay ba? Relax lang. Nara Ito na 3. naman tayo
Mapupunta sa B, mapupunta din sa kung saan na. punta tayo sa ilong na naman yan, no? Relax. Huwag naman siguro. Kaka-start lang natin, ha? Kaka-start lang, no? natin. Pero syempre, etong tournament na to kasi, Eben, meron tong MMR, no? So, hopefully, no? Limit, yes. Hopefully, maging honest po lahat ng mga sasali. Kasi para sa inyo rin naman to. At para ganahan din syempre yung mga nag-organize at nag-sponsor ng tournament. Dahil hindi pa dito nagtatapos yan. May mga kasunod pa yun eh. Yes. May mga kasunod pa to. Ang mga kasunod yan kasunod. ay, teka lang, saan ba yung mga kasunod nito? Ready dapat ako Madami pa. Madami pa yan. Ito yan, teka lang. Babasahin ko sa inyo. Ito yung current, di ba? Yung Royal Rumble. First Blood Open, meron pang Rising Clash Cup, Road to the Crown, Semi-Final Siege, Grand Final Showdown, at Battle Royal Rumble. Diba? Ilan yun? Nabilang mo Dami. ba? Madami yan. Kaya guys, sana maging honest, no? Lahat. Honest to goodness tayo dito. Ay. Just the goodness. At props din syempre sa nag-organize din kay Papa Adios. Kasi hindi talaga biro na magpa-tournament, guys. For the love of the game. For the love of the game and for the love of the community. Yes, no? for the love of us and I love you all. Shoutout daw si Daddy Yo and the Dota Boys. Yes. Si Daddy Yo daw ang mga pinaka oldest Dota player. Grabe naman si Tata Lino. Daddy Yo ba? Ganun. Oldest. Dota Grabe naman yun. player. Godfather. Di ba baby pa yun si Daddy Yo? Walang buhok yun eh. Ano ko lang yan, nababasa ko lang yan. Nung sa ibang tournament. Doon din si Daddy yung pulutan eh, no? Pero, maganda nga yung ganun kasi may kanya-kanya din silang mga community, di ba? Tapos kapag may nagpapa-tournament, supportahan lang. Suportahan. Mga tropa din naman yung di ba? Yasi. Ang ganda nga nung nabasa ko dito, Eben, sa lobby kanina, na ayaw nila sanang ma-DQ yung isa. Though, parang split, parang 1 minute, 2 minutes late lang naman. Sabi, ayaw namin kayong ma-DQ, gusto lang namin maglaro. Yes. Diba? The mindset. Ayun yung pinunta eh, no? Like, ayun yung pinunta talaga nila dito. Hindi yung prize pool. Mapaglaro ng Dota, no? Mapaglaro ng Dota. Makapag, ma-cast kahit na yung mga caster pumapayag sa $20 na hindi nababayaran. Joke lang. na hindi nababayaran. Po, TA Mid. Nako po. Ayan, nako. TA Mid. Aray mo. TA Mid. I think it's in position 1, no? Para sa akin, position 1. Position 1. Pos 1. And dito naman sa kabila, I think it's sinasabi ko sa iyo, Pin. Rubik mid nga siguro. Botay ka. Oo nga, no? Ba't may ESD? Baka layon. Layon, hindi natin alam. Pero sinasabi ko sa iyo talaga. Sinabi muna dito si Sword Dota. Shout out Papa Adios, Butchik ik. Para sa iyo laro namin mamaya, patagalin namin ng 30 minutes. Grabe yun, 30 minutes ha. Pa-shoutout sa multitasker dyan, boss. Harap. Ano yung Butchik ik? Even alam ko na based sa mga, di ba, since na sa 45 ka na, ano yung Butchik ik? Yan ang di ko alam. Pero napanood ko yan sa YouTube. Anong meron dyan sa Mga kapanahonan mo yan eh. Ba't ako? Wait lang guys, ano lang natin. Iayusin lang namin. Sino nga tong Radiant ulit? Sorry. Ano, Eben? Team Palaman. Afterlife Dire. Team Palaman. Ayusin ko lang po sa ating mga live Team Palaman. Alright. While na inaayos ni Direk dyan ang ating live stream, abay i-shoutout muna natin yung mga nanonood, no? Especially dito sa Papa Dios Discord. And kung may papa-shoutout kayo guys, no? Abay i-comment nyo lang dyan. And shoutout din sa mga nanonood sa Facebook guys, no? And sa mga hindi pa nakapag-share, abay share nyo yung live stream. Yaps. As well as naka-live din tayo sa Kick, no?
At eto na tayo, Eben, ang first match natin of the evening or of the afternoon or kahit anong oras pa, saan man kayo panig ng mundo, ay kami ang inyong kasama. Ang kapuso mo, hindi, Jessica? hindi, Penel para po sa inyo ang maghahatid ng Dota na to. Afterlife versus Team Palaman, mga kaibigan. Mamaya natin pakilala kasi baka biglang magsuntukan tong dalawang to tapos walang aawat, di ba? Magkasakitan yan. Speaking of suntukan, magsusuntukan. Di yata alam dito ni Parker at Yokam. Op. Pero wala. Okay. Ano lang, ano tawag doon? Yung ambahan lang, ano, yung mga ganunan lang yun eh. Mga ganunan lang. Flex ba? Flex. Flex lang ng mga skills. Natatandaan ko noon, nung bata ako. Sabi ko sa iyo, Rubik talaga eh. Oo nga, si Parker, Rubik Mid, hindi kaya siya ano dyan? Madali Sabi ko dito. talaga. Kalubog-lubog. Ay, nako. Pero Eben, pakilala muna natin, no? Para sa Team Go Palaman, ahead. Santa sa Templar Assassin, Outworld Destroyer naman ni Hani, Ancient Apparition ni Jade, King Minator for Slardar at 2,200 sa kanyang Disruptor. Okay, so sa after pala. Hindi, men. Dun sa ano. After pala man. After Palaman ba nakalagay doon? Teka. Live tayo eh. After live. Team pala man. After pala man. Okay. Game. Ito ako eh. Okay, so sa after pala man, pakitab nga pin. Eto si Parker as Rubik, Jack Spicer as Lion, Bueset as SD, Yokam as etong Brewmaster? Brewmaster and si Yap as Shadow Fade. Yan. So ayun na guys. Best of one. Laglagan. Laglagan Duguan portion. dito guys. Yeah. And also, eto, tingnan natin kung sino kaya yung kakana, no? Kasi I can tell na si Seryoson Tupen, no? No, seryoson yan. Laglagan eh. Laglagan yan eh. Hindi ka na pwedeng mag-experiment yan at kita mo naman palubog Wait, kagad gagawin ni Bueset kay 2,200. But there's the stand coming from King Minator. Delikado yata etong si SF. First blood para doon sa SD but SF yung magiging kapalit. Napakaganda na yon. Kung ako dito sa side ng Team Palaman, masaya na ako dyan. Masaya na. Although nakuha nila yung first blood, unfortunately, hindi si Shadowfin yung nakakuha, no? So, medyo lugi doon si SF, no? Again, pag naglalag po sa Discord, pwede po kayong sumilip or doon manood sa Facebook or sa Kick. Same din po yan. Pwede, Baka gusto niyo din i-share yung Facebook guys, no? Facebook live stream. So, paki-share na din guys, no? So, eto naman tayo guys sa middle. By Rubik. Nako, Thompson. Sinasabi ko sa iyo, yung Thompson talaga eh, no? Kung narinig tayo. Pero, no? bakit hindi siya kumukuha ng Astral Astral? imprisonment. Baka sa paset niya, no? Look at us paset. Affected by astral imprisonment. Ay, okay. Or, Every time I cast a spell, so... shout di ko out alam, yung baka- meta walang Astral. Yan. Ito yung mga magaganda sa ating mga audience ngayon. Kasi, Yes. hindi kasi lahat, guys, alam namin, medyo kahit na 12K yung MMR ko, hindi naman ako marunong magbasa. Napakahaba niyan. Pero dito muna tayo sa may Lotus. Patay po Okay, yung Disruptor top lane. dito. Oh, nice, pero nice. mukhang makakabawi ba? And that's a Bawi. good kill, no? For the SF and SD. Yes. Bawi nga sila doon. Oh. Plus the Lotus. Bawi, po. dalawa eh. Oo. Dalawa pa. Ito sa na-secure pa yung Lotus. So, goods na din yun. Ayun lang yung problema, ano, yung mga raises stocks, no, pagka pumasok yan, especially SD din, Shadow Poison. So, medyo makatakiti na sila dyan sa may top lane. So, maybe mag-passive or mag-play safe a little bit itong ano. Kasi, Disruptor lang yung ano, kakampi dito or kasama ni Slardar. Yeah. So maybe wait for, patience lang muna. Patience. And get enough level, no, para kay Slardar. Kasi pag meron na yung corrosive base, sure ako, di na yan mag-agresibo yung si Shadowfin, no? Uy, may pinagulong yung lata. Oy, ano yun? Pinagulong yung Red Horse. Red Ay, Horse, sorry, barrel ba yun? Si Brewmaster kasi, ano yan no? Lasinggero. Lasingero yan, Drunken Master. Master yan.
Ay, glimpse back muna. Pero, uy! Nabit sa bait, Bobby. Hindi tumama yung stun, pero hindi rin tumama yung race at medyo yung nerves yata dito ng both sides. Although namatay naman si 2,200 dyan. Alam mo kasi, Eben, high stakes match to. Ang matalo, laglag na. Kaya, pansin mo na medyo yung nerves of, yung nerves ng mga players ay nandyan na rin naman. May mga pasmadong kamay. Diba? A little bit wrecking. Kasi nga, game 1 eh. Game 1. Kumbaga warm up eh. Warm up match, no? So, maya-maya, mga onto the mid-game, dyan na yun maglalabas or iinit, no? But, actually, nangyayari kanina is na-cancel yung mga race doon netong si Yap, no? Judrat stun, but wait. Papalubugin, may race na isang patay, Kadiha, Kilminator, wala na po. Best it is in the killing spree na dyan. Pero eto pa yung SF na yan. Although inaagro siya ng tower dyan, pero makakapatay rin. Killing spree yung top lane natin. Both players, Bugbog. Yaap and Buiset. Tama, Buiset. Tig-tatlong, ano na yan. Tig-tatlong kill na. Tatlong kill nga. Lasing pa yan si 2,200 kagabi. Alam nyo, meron kasing mga tao na kapag lasing, tumatapang. Mas gumagaling. Mas gumagaling. Meron ganun, guys. Diba? Wag lang magmamaoy. Wag namang magmahoy, no? Baka mahuli tayo dyan pag nagmaoy ka. Grabe, walang TV. Baka mag-online suntukan, no? Online suntukan. Paano yun? Babasagin yung screen. Pero eto, tatatluhin si Honey doon sa may gitna, mga kaibigan. Kaya pa niyang i-survive yan. 1/4 yung kanyang buhay. Pero nandito naman yung Disruptor. Maunat yun. Buesit. Mawawala po siya dyan. And there you go. Sino makakakuha? Naka-shield rune pa itong si Rubik. Yes. Unat din ng Outward Destroyer. Naka-raindrops siya. Saka wala din masyado sila dong mga normalin na damage, no? Parehas sila mga magics eh. Puro magic eh. SD Lion saka kulang din siguro na isa pang disable. Perhaps binlock using the disruption. Teka, natatawa ako sa mga comments. Eto kasing si Taytay Molamog. Si Taytay Molamog, sabi niya, paano magmamaoy? Dalawang table? Ibig sabihin, eto kasi, ako kapag nainom ako, isang table lang. Kung dalawa yung table, ibig sabihin, madaming pagkain doon. Dalawang table eh. Pagkain sa Hindi kaya buffet yan? O boodle fight? Buffet. Mo? Boodle fight? Oo, dalawang Baka table. nasa birthday, no? Ay, sabagay. Kasi nasa birthday, no? Yung back in the days ba na pag nag-birthday yung Mukbang yung mukbang only. Ay, pero merong smoke play doon sa taas at napapalubog muna dito sa may ilalim. There's the stun. Another Kaldag coming from Yokam. Kaya ba nila yung damage? And mukhang yes naman po. Santa will fall. Si SD yung yung nakaka-receive ng mga kills dyan. Which I think okay lang din naman, no? At least they secured the kill, especially position 1 din. And malaking bagay yata yun din yan kay SD, no? If so, pwede niya pwede niya i-commit into early dagger. Kumbaga unahan niya dito sila yun. Perhaps swap sila ng role. Eto na naman, si SD started from the bottom, now we're here. May Requiem of Soul pa nga po doon. Glimpse back muna gagamitin to save that Slardar, pero siya yung mapapanish dito, yung Disruptor and dominating streaks for Yaap. 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 James Yap? James Yap? Is that you? Yaap. Daming kasing James. Daming A. Yap! Yaap. James Yap yata yan, no? James Pero that was a good kill. That was unfortunately, di na napatay si Slardar. Gawa nga ng mabilis yung movement speed. Tsaka di na may habol ni ni SF. And kinulang din sila dun, or kinulang si Bueset sa stack ng Shadow Poison. So, baga si 2,200, siya na lang yung naging alay or sacrifice, Pero shout out, Boss Joe, the owner of Babab Gaming, guys, now watching.
sa Facebook Live. Shoutout dyan. Okay. Shoutout Boss Joe na hindi nakapanood ng Royal Rumble, pero eto, tatatakan muna si Yaap ni King Minator. There's the stun, pero maglalaban muna yung Shadow Fiend. Nandito naman si Jack Spicer dun sa may bandang Geddy, hindi aabot yung cast range ng kanyang stun. And Parker is there, the Hex, the dual stun, pero nasaan yung mga follow-up po dyan? Honey is here na rin, papalubugin. At speaking of lubog, there's the lubog by Shadow Demon, King Minator, delikado, ra-right-clickin ni Yaap at wala po nagkakamatayan, nauubos lang po yung aming mga bosses, pero mega kill. Naawa naman si Yaap, sabi sayang naman yung casting mo kung walang makakapatay sa ganitong kahabang clash. Ulti coming from Reset, stun coming from Jack Spencer naman po, and 2,200 will fall, 3 men down for the side of Team Palaman. Double kill para kay Yaap. Makukuha pa nila yung kayang kill. Doing something in here with the rotation dito. Netong si Brewmaster, abay na-punish yung tatlo for the side of Team Palaman. And good rotation, and I think this is gonna be a T1 unless... Uy, teka, hindi pa tapos to ha. Meron pa ang gustong sumama at humabol sa promo. Voucher code kaya ata dyan, pero masyado mabilis ang Shokoy. May nagtitipi, Requiem of Soul na kinancel yung TP. Patay ang Germs, pero okay lang yan dahil makakakuha naman sila ng Tier 1 top tower. Unless depensahan. Ang problema, yung Ancient Apparition, level 5 pa lang to eh. Ben, hindi ba, wala pang blast yan. Basag na nga to. Although wala silang mga big ultimates doon or na-waste. Etong Requiem ni SF, abay na-secure nila naman yung T1 and force the cancel TP doon sa side sa Team Palaman, no? So Afterlife, they have the momentum here dito sa ating early stage. Can they maintain this momentum at total shutdown nila dito etong Team Palaman, no? See? And pa-shoutout sa mga trentahin dyan, boss. Yan, sa mga trentahin na katulad ni Eben. Ni Eben. Uy, wala. 18 lang. At new meta, ulti agad ang OD. Relax lang. Relax lang. Ay, naku, naging palakap-kokak. Etong Shokoy, there's the finger of death. Pero glimpse back ka muna, kaibigan. Patay rin. Patay. Doon sa Earn, no? Earn pa yan, hindi pa yan vessel. Pero patay pa rin, man. So, this is dangerous or bad for the side of Team Palaman na pag ganyan, no, na ma-shutdown yung the only hero na supposed to be their initiator, no, like number 1 initiator for the side of Team Palaman. So kagaya dito na i-shutdown ng Team Afterlife yung Slardar, so medyo madi-delay yung dagger niyan, which is okay. Mayroong nadali magwa-ward lang naman eh. Nag-ward lang, no? So grabe yung map control na pinapakita dito ng Afterlife, ha? Like ano? Di kasi Eben, gumagalaw talaga sa mapa eh, yung no? dalawang support kasi ng Afterlife, talagang pang-actionan to. Ito yung mga pagpumili ka na ganito, alam mong maraming action Jackson ang mangyayari. Unlike dun sa kabila, ano lang naman, AA Blast, ito na nga, up na siya, no? Siguro, pwede na silang makapatay dyan. Ang problema kasi wala pang Blink Dagger, etong si Slardar. 13 minutes, mahirap siya sa kalagayan na to. Dalawang bracer. Napilitan siya mag-dual bracer, no? Tsaka, yung, yung pumapalag-palag lang or humahabol-habol dito sa farm is the TA, no? Which is behind pa yan ng 1,000, no? In comparison sa ating Shadow Fiend, no? So, eto, almost 14 minutes. Pwede yata mabigyan yung SF. Uy, hindi nila ginaw. Hindi nila ginaw. And wala pa bang dagger si Jack Spicer? Wala pa rin. Level 5 pa rin yung Disruptor. Kailangan niyang magkaroon ng level 6 para mag-go time na rin sila, no?
Problema din yan pag meron na sigurong ultimate, no? Kasi pwede silang mag-glimpse back eh. Kagaya nito, aggressive, tas i-glimpse back mo lang, tas Ito na nga. kulong. Ayun na Speaking nga. of glimpse back at kulong, may AA Blast na kasama na po yan. Tatama Uy, sa dalawa. dalawang heroes. Pero naku, delikado nga lang po si EA doon. Patay po siya. And hindi pa rin napatay si Jack Spicer doon. Ano nangyari doon? Nag-ulti yung OD. Patay ang wala. And the honey will fall. We can seek for the app. Ano yun? Bakit nangyayari to? Naku, medyo delikado yata dyan. Pinagulong na ang Red Horse doon. Meron munang barrier po dyan, mga kaibigan, at madedelay yung pag-chase dito. Uy, teka, gusto ng gulo nitong mga crooker, oh. Ano? Banatan mo, Yokam. Dinadali ka. Ayusin for Yeah. Croker eh. Pero eto, that was unfortunate for the side of Team Palaman. Inakala nila napatay na yung Lion, pero andun pala yung mga backup dancer, no? And damage yung nakapag-stun ulti? pa nga. Ba't kasi ulti agad? Oo nga eh, dapat niyang damihan yung stock ng lubog niya eh, no? Hindi, right Or- click niya. Wala nga siyang lubog. Level 1 lang yun eh. Right click ka siya. So, dapat i-click niya to. So, sabay pipindutin niya dun sa hero. Kung ipipindutin eh, pwedeng i-activate yan. Pero wag natin yan wag natin silang tawag dito husgahan. What we say is what we say, guys. Hindi po kami haters. Pero wala ganun nangyari. At eto si Jade. Ayun naman. Patay na Medyo- naman po siya. Medyo nag-scatter dito sa map ang ang Team Palaman gawa nga ng iniipit eh ng afterlife. Kumbaga naghahanap sila talaga ng matinding or farm dito, no? Like si TA andun sa kabilang mapa, gamit lang ng Twin Gate. Tapos pagkatapos na ito, doon naman sa kabila, no? Ayun lang talaga yung magagawa ni TA kasi kulang pa eh, no? Yeah, see. Ito Kulang yung pa ng mga core items. ito But yung si OD, Mhm. needed pa ng Witchblade. Yeah, see. At ito, wala pa bang dagger? Dagger na ba si, Wala pa, 400 pa. Dagger. 400 pa, men. So, I think yung timing is not Agang Roshan still there, no? Para sa side ng Team Palaman. Pero hindi natin namalayan na kumuha na pala ng Aegis etong Afterlife. So, we'll see saan ba yung atake dito, Ken. At dito nga, speaking of attacking Terminator, na-dodge nga lang po ni Yokam yun. Nag-transform na siya. At minekos-mekos pa si Insan. May AA Blast doon, pero patay pa rin naman si King Terminator. And next, guess who? Yung OD na una ulo ay una ulti. Patay na naman po siya. 2,200. Di ko alam kung utang ba to or ewan ko, baka 2020 yun. Di natin masasabi. Yokam is on killing spree. 12k gold lead for the side of Afterlife. Kukuha pa sila ng tier 2 top tower. Fortification will be pop. Ang problema kasi, Eben, all 3 lanes talo dito sa side ng Team Palaman. So, yung resources niyan, masyadong greedy yung heroes na yan eh. 'Di ba? OD, Slardar, tas TA. Actually, yung mid is okay lang din naman yung lane ng OD, no? But unfortunately, nalugi lang talaga nung nag-start yung rotation doon sa may top. Yung nagbackbackan hanggang dito sa triangle, doon sila kasi naubo sila doon. Yeah, see, no? And yung early kills din kasi nung SF, killing spree sila nung SD doon. Napalubog muna dito. Ay, nako, na-hex, kinupchupan, pinaangat, pero there's the static storm. Masasave ba? Wala tinamaan yung AA Blast, pero si Yaap, mapapap yung kanyang Aegis of the Immortal. Stan is there, come from Lion. And Sanity Eclipse, hindi naman po yan babawas. Ginamit yun ng Rubik. Pero eto lang, May yung pumawas comms dyan, dito. no? Pagka, Yapsi. At basag na nga yung tier 2 middle tower dito. Okay, medyo nawala ka doon pa yun, but yeah. Wala, ang 13k gold lead, 18 minutes into the ball game, siguro 19 na to. But kita mo naman, yung Shadow Fiend, Manta Style, at etong Mass of Madness, meron pang pinapadala, siguro ano to? Ano yan? Dragon Lance. Dragonlance.
So, good thing na nag-Manta style siya kagad, no? Kasi nga, pangontra dito sa corrosive base na kaya pagka nasindi siya, no? Netong Slardar natin, abay immediate Manta style lang. So, pwedeng mag-escape as well as pwede na din pang Manta dodge just in case na merong or mag-glimpse siya, no? Witchblade naman para kay Odi na kailangan nila na magkaroon siya ng item. Mag-step up siya dun sa game. Pero speaking of kailangan, ito na yung Blink Dagger ng Slardar. Possible smoke play. 30 seconds para sa ulti ng Disruptor. So, pwede silang kumuha dun sa map. Mga pick up, then back to farming. Hindi pa naman to over, no, for the side of Team Palaman. Pero kailangan lang talaga nilang mapigil etong ginagawang pang-choke ng Afterlife dyan. At saka siguro gawin ni Slardar dito isa in and out. Magawa lang yung stun tsaka sinde, no? Or using the corrosive haze. Let the TA do the job, no? Pero eto, oy, nag-transform na naman at makukuha din na si 2,200 and there's the finger of death pero madadodge lang naman po yan. Noong palubog, static storm will be committed pero para saan? Para sa wala. At wala na. Hindi na matatakot ng Afterlife kasi wala na mga big spells etong side naman po ng Team Palaman, mga kaibigan. Pwede nang right click etong si up dito. Yun nga yung gagawin niya. Nag-dagger pa si Jack Spicer. TA, tingnan natin kung mapapatay ba siya. Ganun din po si King Minator and TA will be deleted. Godlike na po. Sorry, beyond godlike na. And someone kill him. Etong si pinapakita niya na kine-carry deep niya etong Templar Assassin. Going for the set of rocks po. Etong side ng Afterlife, mga kaibigan. This is a one-sided game para sa ating lower bracket match 1. At another dagger in coming from Jack Spicer. Patay ka na naman po beyond godlike. Ako, pasok na naman sa komisyon ng Shadow Fiend yung hero na yon. Ito pa yata yung kasunod. This is a double kill. Make it a triple. Bigyan kaya yan ng ultra kill. Mahihiya pa eh. Oh, teka, masyado kang magaling dyan. Masyado kang magaling pero magaling nga talaga. Ano ba to? Magaling nga talaga, men. Pinasok sa well. Bro, naku yung TA TA, pwede ka pang ma-rampage dyan. TA, pwede rampage. Baka maisama ka sa story. Kasama sa story talaga. At medyo gap na yung mga nangyayari dito when it terms to gold as well as experience. And tingnan natin kung kukuha pa ba ng another set of rocks or magpi-patience etong Afterlife. Yan lang yung Palaman na walang kalasa-lasa. Grabe yung SD, nakakabwisit talaga. Sabi dito ni Michael A. Pero speaking of buwisit na sila doon sa SF141 trade. Eto na ba ang hinihintay ng Team Palaman? Mag-go-go ba sila or ano lang, tamang chill lang? Mag-chill lang. Oo. Okay, so nag-overstay doon. Etong ano. Naku, pumasok naman yung Lion. Teka, may hex na naman. Meron ba silang enough damage? There's the EA Blast. Meron nga, patay na naman po dito si Templar Assassin. And naku, yung Lion na mapapalubog siya ni Honey dyan. Pero yung, naku po, Shadow Demon doing wonders po dito. Although namatay na naman si 2,200. Ito naman po si Yokam. Mga kaibigan, pinapalo. Pero mais na ni King Minator muna. Kaso galang, ganun pa rin yung kinalabasan. Patay na naman po yung Odi po dyan. King Minator, mapapalubog na naman. Nakakainis na si Buisit. Kaya pala Buisit to eh. Kasi nakakainis eh. Patay, double kill by Parker. Yung magical damage dito ng Afterlife talagang nakakainis. Kaya sila nakakainis. Doon si Buisit. Nabubuisit sila dito sa ating SD as well as the Lion, no? And nakita nyo naman yung impact ng Phylactery build dito ng Rubik, no? Bay, grabe. Tapos na ng skill. Look at that. The Fade Bolt is doing some damage and Humimlay, etong si 22-0-0. And ayan na. Mukhang tinawag na ba yung bandera? Hindi pa tinawag, no? Hindi pa tinawag. Okay. So meron po tayong announcement coming from our organizer. Okay. Unfortunately, DQ daw po yung dalawang team.
Kasi may mga naglaro na hindi register at meron pong proof Oh, no. na nakuha para fair po sa lahat ng naglaro and aware sila na hindi pwede yung ganong gawin. So, Oh, no. oh my God. That's sad. That's sad, very guys. sad. Oo, no? Coming from the organizer po yan. Ang ganda sana ng game. But, yeah, fairness, syempre, para Ganda, naman ganda. dun sa Ganda mga lumalaro ng patas. Kailangan talaga yun, mga kaibigan, eh, no? At saka may, di ba may posting tayo pinakita yung list of players as well as their Dota IDs, no? So, perhaps, Oo, hindi natin Ah, kasi meron din talagang mga moderators na nagche-check ng every game. So, unfortunately, guys, yun nga yung mangyayari dito. that's sad, that's sad, that's sad. Both teams yata daw na DQ kasi both teams, di ba, Pin? O, paano to? Kasi, Finals na agad? Ganun ba yun? Kumbaga rekta na ba? Or moving forward to round 3? Round 3 na. Round 3. Oh, round 3 yata tayo. So, yun, guys. Naibaba na po ang hatol ni Mr. Valdez. Sabi ni Mr. Valdez, pre, medyo na ano kami. May mga info kami. Oh. So GG is the call, but good game well played for the both teams. Unfortunately, they are both eliminated due to the disqualification, but still a good Dota, no? Pinakita dito. And yeah. Abay sana maging next time, guys, no. Do better. PPE versus Powerpuff Boys yung ating next match. At Okay. check natin kung after din nito yon or next game natin yan. So, yun guys. Ayaw man namin ng ganon pero naihatol na. Kaya hatol na, guys, no. Found guilty. Oo, naihatol na po ng ating organizers, guys. Organizers, Both teams are just- disqualified dahil meron yung naglaro na hindi naman nakaregister. So, meron silang set of rules na kailangan din talaga natin i-follow para sa fairness ng lahat. Diba? Kung papalusutin, unfair naman yun sa iba. So, props at kudos dun sa organizers at dun sino man nag-call nun. Saludo po kami sa inyo para sa ikaganda ng ating Dota tournament na to.